Mga kapuso, ngayong taon muling pinatunayan ng mga babae na may ibubuga rin sila sa isang institusyong karamihan ay mga lalaki. Yan po ang Philippine Military Academy. At kasama natin ngayon ang nanguna sa PMA sa Laknib Class of 2017 na si Ensign Rovi Martinez. Good morning at congratulations, Rovi. Good Navy morning, Ma'am, and sa lahat po ng tagapanood ng Unang Hirit. Magandang umaga po. Good Navy morning. Anong pakiramdam? Ikaw ang top 1 sa buong klase nyo at 8 pa kayo sa top 10 na babae. Yes, Ma'am. Siyempre po, sobra pong blessed at thankful po na sa ama po natin na nasa taas na ganito po yung naibigay po sa amin na rank or achievement po sa PMA po. Ito, ang balita ko, si tatay talaga ang may pangarap na maging sundalo, no? Yes, ma'am. Ikaw ba pinangarap mo talagang maging sundalo? Yes, Ma'am. Kasi po, bata pa lang po ako, kinukwento na ng father ko yung frustrations niya maging sundalo na apply siya ng apply, tapos pag natagalan, bumabalik siya sa bahay nila kasi medyo matagal na siyang nagstay doon. Then, pag bumalik siya, saka makukuha yung quota na magiging sundalo. Eh di, hindi na naman siya nakasali sa quota. Tapos nag-try siya mag-police, kaso ganun din po yung nangyari. So, hindi matuloy-tuloy si tatay? Hindi matuloy si Papa. Kaya, bata pa lang po ako, may idea na ako sa military, ganun kasi yun po yung kinukwento dati ni Papa. Sandali, ano sinabi ni tatay at nanay nung malaman nilang ikaw pa ang top 1? Actually, hindi po kami nakapag-usap eh. Parang nalaman na po siguro nila nung official announcement na po ng PMA sa kapihan po nung... Pero nakausap mo na sila ngayon? Yes, ano sabi nila? Siyempre po, sobra pong masaya po at sobrang proud kasi lagi lang naman po niyang sinasabi na makagraduate lang po ako, masayang-masaya na po sila. Tapos kung may ano man po, bonus na lang daw po yun. Kaya napakalaking bonus po para sa kanila yung... Naku, I'm sure. Very proud, ano? Pero pakikwento nga sa amin, Rovi, gaano ba kahirap ang pinagdaanan mong training sa PMA? At ang balita namin, second day pa lang daw, gusto mo na sanang bumigay, gusto mo na mag-quit. Yes, Ma'am. Kasi po, parang yung pinakamahirap po na face po dun sa PMA, yung transition period po na from a civilian, pupunta ka sa military na sa civilian, hindi ka sanay mag-exercise, kainin mo lang lahat ng gusto mo, tapos gumising ka ng kahit anong oras mo gusto. Kasi sa PMA, meron kami sa training namin na may schedule, lahat ng gagawin mo buong araw, nasa schedule, tapos... So umaga pa lang, anong oras ang umpisa ng araw nyo? More probably po pag first months niyo po, mga 0400 or 0430, gising na po dapat. Tapos may mga parang unang hirit lang pala, 4 to 4:30. Tapos kain, tapos diretso exercise na? Yes, ma'am. May magpapalakas po, mga exercises. Eh, nagkataon po nung second day ko po, siguro nabigla po yung katawan ko na after po kumain, maggagawa kami ng set of exercises. At anong sinabi mo nung second day? Nung second day po na yun, parang feeling ko may appendicitis na po ako noon kasi sobrang sumakit po yung tiyan ko. And then, reverse psychology po ako ng squad leader ko po noon na, hindi mo na kaya? O sige, umuwi ka na. Parang hindi ka namin kailangan dito, yung mga ganun daw po. Anong sabi mo sa kanya? Kaya, nung sinabi ko, naisip ko, baka hindi ko nga po kaya. Kasi ba't po ganun yung nafe-feel ko nung panahon po na yun. Kaya sabi ko sa kanya, yes, sir, I'll quit, sir. And then, siguro nagulat na rin yung squad leader ko. Dinala niya po ako sa mga babae. Tapos sinabi niya nga po sa mga classmates niya na ako po gusto ko nang umalis. Uuwi ka na. Pero sino? May tao bang nag-encourage sa'yo? O ano ang nakapanghimok sa'yo para ituloy-tuloy ang pag-aaral mo sa PMA? Nung po dinala ako ng squad leader ko, na-meet ko po nun si Cadet Second Class Medalya. And then, sinabi niya sa akin na mayaman ka ba sa labas? Tapos sabi niya, di mo ba alam na pagpasok mo pa lang dito, proud na sa'yo yung parents mo? Tapos ngayon, bigla kang aalis, ano na lang yung mararamdaman nila? Tapos sabi niya po na ang dami-daming gustong pumasok dito, tapos ikaw na nandito na, gusto mo pang umalis, parang ganun po. At yun na, nagtuloy-tuloy na. Yun po, Up 1 ka pa ngayon. Congratulations. Ito, hingin ko yung reaction mo, no? Ang sabi kasi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, i-assign daw sa opisina ang mga babaeng nagtapos sa PMA dahil mahihirapan naman daw kayo sa field. Pero actually, parang sabi niya, discretion nyo rin naman. Ikaw napili mo, Philippine Navy. Ikaw ba, naiisip mo rin ground or combat? Groundwork or combat? Sa Philippine Navy po kami, meron po kaming offshore combat force. May mga choice po kami kung magjo-join kami ng Philippine Navy Marines or yun po yung totoong ground units or pwede rin naman po na
sa Philippine Navy, meron po kami parang kami rin po yung nagsusupport po sa mga ground unit po natin in combat at gusto ko po sa offshore combat force. Pero yun sa ano po, naniniwala naman po ako na sa organization po namin, binibigyan po ng equal opportunity yung babae at saka po yung lalaki. Saka nung nga po, parang officer preparatory course po namin, nakita ko po doon yung unang babaeng naging kapitan ng barko. Tapos may mga babae na rin po na pilot in command sa organization po namin. At may mga babae rin po talaga na nasa Marines po na sila po yung frontliner or yung sa ground unit po ng Philippine Navy. Nice. Ito, sa batch mo, merong mga magko-combat? Sa batch ko po, bali... Doon sa 8 babae na nasa top 10, meron ka bang nakausap na combat ang gusto nila? Yung sa top 10 po talaga, yung si Cadet Baybayan po, yung top 4 po namin, siya po talaga yung gustong-gusto niya po na... Kasi po army po siya eh. Yes. Siya po talaga yung gusto niya po sa combat. Saka sa ano naman po sa armed forces po, kung ano pong gusto nyo, parang welcome naman po, parang kung gusto mo ganito at willing ka po talagang maging sa combat, naniniwala naman po ako na yung opportunity po na yun ibibigay po sa amin. Igagalang nila yon at papayagan kayo. Anong mensahe mo sa mga kababaihan o yung mga gustong pumasok din sa PMA? Siyempre po sa mga gustong pumasok po sa PMA, huwag po silang mag-hesitate na i-try at parang sagutin po yung tawag sa kanila na duty kasi it would be a privilege para maglingkod, mag-aral at magserbisyo po para sa bayan at sa bansa po natin. Naku, maraming salamat. And Sin Rovi Martinez, you made us proud. Pwede ba kitang makamayan? Ayan, mahigpit ang pagkakamay. Thank you very much for your time. Ha?